pagkasilang ng iyong anak ay isa sa mga pinakamasaya pero isa din sa mga pinakamahirap na pwede mong maranasan sa buhay. Maraming magulang ang magsasabi na ang salitang mahirap ay wala pa sa kalingkingan ng mararanasan mo sa mga susunod na taon. Sa katotohanan, ginugugol mo ang karamihan ng iyong oras na puyat at pagod. Desperadong iniiwasang maiglip habang iniinom ang ikatlo o ika-4 na tasa mong kape ngayong umaga. Haharapin mo ang mga walang katapusang pag-aalala, hindi mapatahimik na pag-iyak, hindi mabilang na maruruming diaper at ang tanong na kung ano nga ba yung mansya sa iyong damit. Wala kang pag-asang makakuha ng sapat na tulog tuwing gabi. Halos wala kang nga oras para kumain, lalo na para magluto. Ang gusto ko lang ipunto ay sa sobrang pagod mo ay madali kang maniwala na parang naglalaro ang iyong isip kapag may nakita kang anino sa kalagitnaan ng gabi habang ikaw ay may bagong silang na sanggol. Pero alam ko hindi ko lang naman to imahinasyon at kailangan ko malaman kung may iba ba diyang bagong magulang na nakaranas na rin ito. Bago pa man ang petsa ng kapanganakan ng misis ko ay inayos ko na ang baby monitor. Iniiwan namin itong bukas tuwing gabi para masanay kami sa tuloy-tuloy na liwanag neto na tumatagos sa kadiliman ng kwarto. Madalas gising ako hanggang 2:00 o kaya naman hanggang 3:00 na madaling araw. Kaya maraming gabi kong tinitignan ng screen, ngunit wala naman akong kakaibang napapansin. Ganito rin ang nangyari nung mga unang buwan ng aking anak habang natutulog siya sa tabi ng aming kama. Ngunit sa kanyang unang gabi na natulog mag-isa sa kanyang sariling kwarto, napansin ko ang isang partikular na madilim na bahagi sa isang sulok. Parang gumagalaw, parang buhay, parang humihinga. Pinagmasdan ko ito ng maigi. Zinom ko pa nga yung camera. Pumunta pa nga ako mismo sa kwarto at sumilip sa sulok na ito. Wala naman ako nakitang kakaiba kaya bumalik na ako sa sarili naming kwarto. Yun ay hanggang sa tumingin ako muli sa screen at napansin ko na ang madilim na lugar ay lumipat mula sa sulok papunta sa gitna ng kwarto. At ito ngayon ay malinaw ng anyo ng isang hugis tao. Nakatingin ito sa direksyon ko, sa camera mismo. Binalot ako ng takot kaagad. Tinignan ko ang anino na ito sa screen habang nakatingin siya sa akin. Hirap kong alisin ang tingin ko. Tila hindi makagalaw dahil sa takot. Pero alam kong kailangan kong bumalik doon sa kwarto agad-agad. Pero wala naman akong nakita na nandun. Dali-dali kong kinuha ang aking anak at dinala siya pabalik sa aming kwarto. Inilagay siya muli sa dating niyang crib. At nang muling tignan ko ang monitor, napansin kong wala na dun yung itim na nilalang. Pero ang nananatili ay ang kilabot na gumagapang sa aking likuran at ang hindi maalis na pakiramdam na parang may nanonood sa akin. Ginugol ko ang natitirang gabi na nakatitig sa pinto. Isang linggo ang lumipas bago ako napilit ng asawa ko na payagan kong matulog ulit ang aming anak sa sarili niyang kwarto. Babe, pagod ka, nai-stress ka. Malamang anino lang talaga yung nakita mo. Paulit-ulit niya tong sinasabi. Sa wakas, pumayag ako para lang tumigil siya. Ginugol ko ang buong gabi na nakaupo sa kama. Nakatutok ang mga mata sa monitor. Hinahanap ang anumang gumagalaw na anino. Ngunit wala akong nakita. Pagkaraan ng ilang gabi na walang bisitang anino ay nagsimula na ako mag-relax. Pagkatapos ng ilang linggo, naniwala ako na tama nga siguro ang asawa ko. Imahinasyon ko lang yon. Sumilip uli ako para tignan ng monitor bago ako matulog. Inaasahang makita ang anak kong natutulog sa kanyang crib. Ngunit wala siya ron. Wala siya sa kwarto. Ang anino ay nakatayo mismo sa ibabaw ng kanyang walang laman na higaan. Ang ulo neto ay biglang napatingala patungo sa kamera. Tila ba sinusubukan tumingin sa akin. Kaagad kong ginising ang asawa ko at hinarap ang monitor sa mukha niya. "Nasaan yung baby?" sigaw ko. Habang hinahaplos niya ang kanyang mga mata, sinusubukan bumalik agad sa katinuan. "Anong sinasabi mo?" Napabuntong hininga siya at sa wakas tumingin sa monitor. Ang mga mata niya ay biglang nanlaki at tumingin sa akin na halatang gulat na gulat. "Ano yan nakatayo sa crib ni baby?" Tanong niya sa akin. Pero hindi ko na nahintay ang susunod niya pang sasabihin. Agad na ako napatakbo patungo sa silid ng anak ko. Habang sinusuri ko ang bawat sulok ng kwarto, tila ba nagmamakaawa sa Diyos na makita ko ang aking anak na natutulog na mahimbing sa kanyang crib. Pero wala ko nakita. Kaya sumunod yung asawa ko, nag-aalangan sa hindi malamang dahilan.
at pumunta sa pintuan ng nursery. Hawak pa rin yung monitor. Nagmamadali kami ng asawa ko sa paghagilap ng buong kwarto pero wala kaming nakita. Nung tumingin kami sa monitor niyang dala, ang nilalang ay nakalutang na sumusunod sa bawat hakbang namin. Tila sinusubukan kaming abutin. Nang biglang bumaling ang asawa ko, hinihingal, tila inaasahang may tao roon sa kanyang likod. Wala siya nakita. Pero ako, nakita ko. Nakita ko yung nilalang. Mula sa pintuan, tumingin ako sa kanilang dalawa. Ngunit sa halip na makita ko ang asawa ko, ang bumungad sa akin ay ang muka ng halimaw na ito. Ilang pulgada lang mula sa mukha ko. Nakatitig ng malalim. Mga kulay pula nitong mata ay tila tinititigan ang kaluluwa ko. Ang balat nito ay napakagaspang, parang balat ng isang matandang puno sa kagubatan. Mahahaba at matatalim na dilaw ng ngipin na may tumutulong laway mula sa kanyang bitak-bitak na labi. Hindi ako makagalaw, hindi ako makapag-isip. Bumukas ang bibig ng nilalang at inaasahan ko makakarinig ako ng nakakadiring tunog. Pero ang narinig ko lang ay ang malalakas na iyak ng mga sanggol. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, napakarami nila. Lahat sumisigaw at umiiyak ng sabay-sabay. Nabibingi ako sa mga kakilak-kilabot na tunog na ito. Ang mga sigaw ay lalong lumalakas bago biglang tumigil at naglaho ang halimaw sa harapan ko. Narinig ko ang mas tahimik pero pamilyar na iyak mula sa crib ng anak ko. Nandun na siya. Gumagalaw-galaw ng bahagya. Nagsisimula na mag-inarte. Nagkatinginan kami ng asawa ko. Litong-lito bago niya kinuha at dinala pabalik sa kwarto namin yung bata. Hindi ko na yata kayang patulugin ang anak ko sa kwarto na yon. Pero ang talagang gumugulo sa isipan ko ay parang may kakaiba na ngayon sa anak ko. Minsan tuwing umiiyak siya, napansin ko na parang may iba pang boses na sumasabay sa bawat hagulgol ng anak ko. At kanina lang, bago ko simulang isulat ito, nakita ko siyang nakatayo sa crib, nakatingin sa amin. Ang mga pula niyang mata ay parang mga kandila sa isang madilim na kwarto. Nakahiga na siya ulit ngayon at mahimbing na natutulog. Hindi ko na alam ang gagawin ko, pero siguro kailangan ko nang tumawag ng pari bukas. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.